Hindi. Kasi kung, ako naman naniniwala, kasi lahat naman ng taong ganyan yung dinadaan, talaga namang stress level mataas eh. Personal, naniniwala naman talaga ako na mahina ang ano niya ngayon, ang kanyang kung ano man yung pangangatawan niya because of stress at saka yung trauma na, alam mo, pagdating sa Senate, pinapahiya ka, sinisigawan ka doon. Samantalang halal ka ng bayan. Actually, gusto siya ng mga tao sa Bamban. Pero yung trauma na yan, hindi ko masasabi kung ako yun. Hindi ko rin masasabi kung anong stress level meron ako. Pero kung for human compassion, maintindihan ng Senate yan, ewan ko kung mag-i-issue pa sila ng kulang penalty for that. Pero ako, I'm still hoping na ma-overcome to at makapag-attend siya sa July 10 hearing na yan. Kasi kailangan naman mag-attend siya para walang aberya. Mahirap din kasi yung ganun yung mga hindi sumisipot. Alam natin yan, yung panahon ng mga investigasyon sa Senate, pag hindi ka sumipot, alam naman natin ang ginagawa ng Senate. Senator Risa Hontiveros, mag-i-issue ng arrest order kapag hindi dumalo si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, patungkol sa mga scam farm at issue ng citizenship ng alkalde. Ito ang matapang na pahayag ni Senadora Risa Hontiveros, matapos magpadala ng liham ang kampo ni Mayor Guo, na nagsasabing hindi muling makakadalo ang alkalde sa susunod na investigasyon ng komite sa Miyerkules, July 10. Sa naging panayam sa DZBB, sinabi ng abogado ni Mayor Guo na si Attorney Stephen David, na hindi makakadalo sa susunod na pagdinig ang kanyang kliyente dahil sa naranasan niyang trauma, bunga ng kanyang pagdalo sa mga naunang pagdinig ng Senado. Hindi naman kinagat ni Senator Hontiveros ang naging rason ng kampo ni Mayor Guo. Aniya pa, dapat inisip muna ni Mayor Guo ang kahihinatnan ng pagsisinungaling at panloloko niya, bago pa siya humarap sa Senado. Dumalo na lang daw dapat sa hearing si Mayor Guo sa Miyerkules, para wala ng drama. Dagdag pa ng senadora, hindi lang siya ang traumatized. Ang mga human trafficking victims, mga dayuhan at mga Pilipinong pilit na pinagtrabaho sa Pogo scam compounds, ang traumatized. Pati ang sambayanang Pilipino traumatized, na may Chinese national na naging mayor ng Pilipinas. Mental health is important, but she cannot invoke it to escape accountability, lalo na public servant siya. She dug her own grave. We merely asked basic questions that any upright human being could answer. Ngayong nawala na siyang lusot, nagpapavictim siya. Si Senador Risa Hontiveros kamakailan po lamang, ang sabi niya, subpina po ang kanila pong ipinalabas na para po kay Mayor Alice sa kanila pong hearing on July 10. Natanggap niya na ho ba ang subpina? Well, actually natanggap namin. Yun nga pinag-uusapan namin kahapon. Okay, at ano po na pag-usapan niyo? Ayun nga, yung tungkol sa subpina sa hearing na schedule sa Wednesday yata yun. Inyo ho bang nakausap mismo ang inyong kliyente, sir? Nakausap ko siya. Opo. Ito ho ba'y personal na usapan, harapan? Hindi. Sa ano lang, sa cellphone. Opo. Is your client in the country? I believe so. Kasi may lookout order siya. Pero I cannot... Kasi actually, kararating ko lang kahapon ng umaga from abroad. So, nung telephone lang kami nakausap. Opo. You were saying you cannot confirm nor deny, is that it? Of course, Hindi niyo po makumpirma kung nasa bansa pa ang inyong kliyente o hindi? Hindi kasi wala pa kami physical na meeting So, pero ako I believe na dito siya kasi cellphone naman ang nag-uusapan na. Okay, sige po. So sir, ano po ang sorry po alam po naman natin na ito po ay usapang kliyente at abogado, pero ano ho ba ang paramdam ng inyong kliyente o kayo ho mismo, ano bang inyo pong kaisipan dito sa subpina ho ito sabi nga subpina na ito pag hindi sumipot baka po ang sumunod nga alam po ninyo ay arrest na. Actually, yun nga ang ina-explain ko kung ano ang consequence ng isang subpina. Ang problema kasi sa dami ng binato sa kanya mga problema, warrant po, DOJ, traffic, etc., trafficking. Yung stress yung level ng stress niya parang iba. Sabi niya,
masyado siyang traumatic. So, hindi niya alam kung kakayanin physically niya na mag-attend. So, basically yun ang topic namin. Opo. Nung ba siya kausap nyo, siya ba ay, ano ho siya? Kailangan niya ba ng professional help? Alam niyo ho yun, yung mga counselor o mga ilang pong ang trabaho talaga magpahupa sa mga damdamin na nagugulumihanan? Actually, meron siyang physician na nag-attend sa kanya. Ang problema lang kasi ngayon, dahil masyado siyang controversial, ayaw mag-issue ng mga yan ng certification kung anong talagang kalagayan niya. Siyempre, I understand, natatakot sila na patawag ng Senate. Pero, yun nga ang problema ngayon. Pero sabi ko nga, ini-encourage ko, hindi, ilitin mo, kayanin mo kasi mahirap yung consequence ng disobedience sa isang subpoena. Opo. Meron pa ho naman panahon, kasi ito po ay July 10 pa naman. Opo. Yes, sir. Opo. Pero kayo po bilang counsel niya, ano ho ang inyong dito kaisipan bilang magpapayo ho sa kanya dito po sa isyong ito, sumipot o hindi? Ako kasi as a legal counsel, siyempre I always go for the legal process. So ito kasi part of legal process. Although ako personally, hindi naman ako naniniwala talaga na kailangan pa siya mag-attend doon dahil una-una, ang dami ng binatong kaso sa kanya. Ano ang mangyayari dyan? Self-incrimination, di ba? Kung ano man namang itatanong sa kanya, maaaring ma-incriminate yung sarili niya. Sana kung ginagalang yung constitutional right na yan, wala tayong problema. Pero minsan nakita ko kasi sa mga previous hearings na ina-attendan ko hindi naman sa Senate, sa ibang committee like House or where. Minsan pinipilit ka talaga sumagot kahit na alam mo ma-incriminate ka. Pero siyempre, kailangan pa rin siya mag-attend dahil nga part of legal process to. Yung propriety, pwedeng hindi na nga dapat. Pero dahil nga may batas tayo, may legal procedure, kailangan natin complyan niya. Otherwise, may consequence sa atin. Diba? Opo. Attorney, baka long shot lang po ito, no? Pero may mga pagkakataon po dati na ang ilang pong mga sinusubpina o pinipilit ng legislatura na sumipot sa mga pagdinig ay dumudulog sa hukuman. Alam niyo ho yun para questionin, no? Yung pong proseso, bagamat alam po naman natin po, no, ang mga kinahinatnan ng kasong yun. Pero kayo ho, ano bang palagay niyo ho ninyo? Meron namang nag-grant yung kanilang mga certiorari sa Supreme Court, meron din namang hindi. Ako, kung ako ang pakikinggan na Mayor Alice, siyempre gusto kong umakyat sa Supreme Court kasi unang-una, in aid of legislation to Pero sa POGO, di ba, sa alleged human trafficking. Pero ang nangyayari kasi, marami ng breach ng privacy rights ni Mayor Alice. So hindi na in aid of legislation na nakikita ko Parang it's a part of the investigation, personal investigation, para ma-prosecute siya. So that is already the work of the prosecutor or the ombudsman, which is naman pending na sa ombudsman ang case. So kung talagang ini-invite siya as a resource person, ano pa ba ang hindi niya na isabi sa mga mahabang hearing sa Senate? Unless iba ang agenda, di ba? Kasi nakikita ko kasi ang agenda is yung kanyang pagiging Chinese citizen daw kung ano-ano. Pero personal na yan, it has nothing to do with the illegal operation man nung sakali ng mga pogo na yan na iniibig nila, human trafficking. So ako, kung ako lang masusunod, although matagal ko nang sinasuggest sa kanya, umakyat tayo sa let's give it a try, dahil nga meron na nga breach. Marami ng breach ang kanyang privacy data privacy niya yung paglabas ng mga data na yan sa social media, outside of the whole of So ano po sabi ng inyong kliyente doon po sa inyong ideya na iyon? Ayaw niya Actually, last month pa ako gusto mag-file ng ganyan Ayaw nila. Hindi pa nagmamaterialize. Okay. So ayaw po ng kliyente ninyo na dumulog sa Supreme Court to question, ito po ginagawang hearing. Nasabi ho ninyo
yung mga parang walang kaugnayan, itong mga ilan pang mga issue na ito dito sa Pogo operations. Pero sir, kasi dito po pinag-uusapan natin isang elected mayor who says that she's a Filipina, pero dito po sa mga pinapalabas po ng mga ebidensya, hindi naman. Hindi ho kaya doon na lang sa isyong ito, may karapatan nga ang bayan at ang... alam mo, Sir Ted, kasi issue na yan, matagal na nila sinasabi, papile nila yung co-warrant to. In fact, maski ang OSC, kasi kung ipapile na yan, dapat doon na lang yan pag-usapan kasi yan ang proper forum to determine para naman mabigyan, in fairness naman sa amin, mabigyan din kami ng opportunity na ma-cross-examine yung mga dokumento na yan. Ma-examine namin, ma-authenticate namin. Kasi ang proper forum for that matter, sabi mo, tama ka naman dyan kasi may public interest yan yung pagka-elect mo na mayor kung hindi ka naman Pilipino. Pero meron kasi yung proper forum dyan. Ito yung sinasabi nilang husgado na isasampa daw ng OSG, pero hindi ang Senate Kasi ang sa Senate kasi kung ako yung senator, naniniwala akong hindi mga ganyang events. Kasi nga, yun naman ang conclusion nila na hindi sa Pilipino. Hindi ngayon pala, gumawa na lang tayo ng batas para ma-prevent yan o ma-curtail yung mga ganyang practice. Okay. Sige po. Yan naman ang purpose ng Senate, Senate investigation in aid of legislation. Hindi para makakuha ka ng ebidensya at i-prosecute yung isang tao. That is the work of the Office of the Ombudsman or the work of the prosecutor. Hindi yan ang trabaho ng Senate. Opo. Sir, kung mamarapatin po ninyo, meron ba kayong informasyon kung nasa Pilipinas po ang sinasabi mga kapatid ni Mayor at ang kanyang mga magulang? Una, hindi ko makakomment yan kasi never naman niya inamin sa akin na kapatid yan. Never naman ako naniniwala na kapatid niya yan unless ang husgado mismo ang magsabi na on the basis of the evidence presented sa court, sabi niyang court na talagang mga ito. Pero right now, it's premature for me to comment kung talagang kapatid niya yan o hindi. Wala naman akong basihan doon Other than the allegations o yung sinasabing evidence ng prosecution o ng kabilang party na hindi pa naman namin na-validate, hindi naman natin na-authenticate sa husgado. Okay, sige po. Naunawaan po natin yun. So sir, sa ngayon po, na ito na nga at inaabangan na marami itong July 10 na ito, paano po dito ang pagtanggap namin sa kung sakasakali po na magdesisyon ang inyong kliyente na hindi po sumipot? Para lang ho ngayon pa lang po, magkaroon ho kami ng, alam nyo na, pag-contemplate pag muni-muni, sa amin pong kaisipan. Go ahead po, attorney. Hindi. Kasi ako naman naniniwala, kasi lahat naman ng taong ganyan yung dinadaan, talaga namang stress level mataas Personal, naniniwala naman talaga ako na mahina ang niya ngayon, ang kanyang kung ano man yung pangangatawan niya because of stress at saka yung trauma na alam mo, pagdating sa Senate, pinapahiya ka, sinisigawan ka doon. Samantalang halal ka ng bayan. Actually, gusto siya ng mga tao sa Bamban. Pero yung trauma na yan, hindi ko masasabi kung ako yun. Hindi ko rin masasabi kung anong stress level meron ako. Pero kung for human compassion, maintindihan ng Senate yan, ewan ko kung mag-i-issue pa sila ng kulang penalty for that. Pero ako, I'm still hoping na ma-overcome to at makapag-attend siya sa July 10 hearing na yan. Kasi kailangan naman mag-attend siya para walang aberya. Mahirap din kasi yung ganun yung mga hindi sumisipot. Alam natin yan, yung panahon ng mga investigasyon sa Senate, pag hindi kasi sumipot, alam naman natin ang ginagawa ng Senate. Opo, sige po. Okay. Kung gusto mo ang mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe, at i-hit mo na din ang notification bell, para lagi kang updated sa aking mga bagong videos.